Gusto ko munang batiin ang mga tagapakinig na magandang araw o gabi sa inyo. Higit sa lahat, kay Sir Casper na laging nagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ako nga pala si Ramon, tubong Iloilo. Pero sa ngayon, narito na ako sa Samar dahil taga rito ang aking napangasawa. Paminsan-minsan na lamang akong dumadalaw sa Iloilo, lalo at matanda na rin. Mahina na rin sa biyahe. Marami akong natutunan sa aking karanasan. Mabilis akong nagtiwala sa isang tao na siyang ikinapahamak ko dati. Mabuti na lamang at may mga taong tumutulong sa akin, kaya naligtas ako. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1986. Nasa edad 23 ako noon. Hindi ko na lamang babanggitin ang bayan kung saan nangyari ang aming karanasan, para na rin hindi katakutan ng mga mamamayan ang lugar na iyon. Para na rin sa peace of mind ng mga turista na dumadayo roon. Ang mga pangalan na babanggitin ko ay hindi nila tunay na pangalan, para na rin sa kanilang seguridad. Tol, nasaan na yung si Mateo? Bakit ang tagal naman? Reklamo ko sa aking kaibigan dahil wala pa rin si Julius. Naroon kami sa aming tagpuan at 10 minuto na namin siyang hinihintay. Doon kami nagkita-kita kapag may gala kaming tatlo. Saan na sila? Ayaw niyong lumabas, ha? Walang makakatiis. Subscribe! May nagkita-kita kapag may gala kaming tatlo. Oh, ayan na pala siya. Mukhang napag-utusan na naman siguro ito. Natatawang sabi ni Mateo. Nang makalapit si Julius, binatukan namin siya. Iyon kasi ang parusa kapag nahuhuli. Natawa na lamang si Mateo. Pasensya na mga tol, nahuli ako. Ang daming inuutos sa akin si nanay. Bago ako payagan. Saan ba tayo ngayon? Tanong niya. Sinabi ko na pupunta kami sa piyesta sa kabilang bayan. Maraming babae doon. At talaga namang may maaakit sa kagapuhan namin. Napailing-iling na lamang si Mateo. Nung 1 linggo naging kasintahan mo si Juliana. 1 linggo lang naging kayo at naghiwalay na kayo. Ngayon, manliligaw ka na naman ng panibago. Naiinis na tanong ni Mateo. Siya kasi ang pinakamabait sa aming tatlo. Si Julius, may girlfriend na. Pero kapag may babaeng nakilala, ay naglalanday pa rin. Hindi naman iyon nalalaman ng kanyang kasintahan. Inakbayan ko si Mateo. Alam mo pare, ang mga babae hindi dapat siniseryoso masyado. Alam mo naman ang ugali nila, hindi ba? Magseryoso na lang tayo kapag talaga nahanap na natin yung para sa atin. Sagot ko naman. Napailing-iling na lang si Mateo. Nagaya na si Julius na umalis dahil baka gabihin kami. Construction worker kaming tatlo sa bahay na ipinapatayo sa aming baryo. May sasakyan naman kami, pero mas minabuti namin na maglakad. Ilang minuto ang lumipas. Nakarating na kami sa kabilang baryo. Marami ng tao roon. Napakaingay ng paligid. Maraming nagtitinda. May mga sumasayaw sa plaza. At higit sa lahat, maraming babae. At ang gaganda nila. Ang sexy nun mga bro. Mamaya, lalapitan ko yan. At makipagkilala ako sa kanya. Nakangisi kong sabi. Maging si Julius ay may natipuan na rin na babae. Napapailing na lamang si Mateo sa mga sinasabi namin. Sana hindi kayo makarama dyan sa ginagawa ninyo mga pare. Baka mamaya makatagpo kayo ng babaeng mangkukulam ang nanay. Nako,
Kawawa kayo. Pananakot ni Mateo. Napasimangot naman kami ni Julius at sinabing hindi yun mangyayari. Nanood muna kami ng mga pagtatanghal sa plaza. Maya-maya raw ay magkakaroon ng malalaking salo-salo roon. Naiinip akong nanonood, kaya naman nilapitan ko yung natitipuhan kong babae. Nakaupo lamang siya sa gilid habang nanonood rin. Hi miss, pwede ba ako makipag-usap sa iyo? Bati ko sa kanya. Tumingin sa akin ang babae. Bahagya akong natigilan nang makitang biglang naging pula ang kanyang mga mata. Pero saglit lamang iyon. Kaya iniisip ko na lamang na baka namamalik na lang ako. Siyempre, pwede naman. Ako pala si Roma. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Ramon. Nakuha mo ang atensyon ko. Kaya hindi na ako nagdadalawang isip na lapitan ka at makipagkilala sa iyo. Pagpapakilala ko naman sa aking sarili. Inilahad ko ang aking kamay sa kanyang harapan. Natawa naman si Roma sa sinabi. Tsaka tinanggap ang pagkikipagkamay ko. Bolero ka rin pala, no? Biro niya sabay titig sa aking mga mata. Hindi ko alam, Sir Casper, pero may nararamdaman akong kakaiba nun. Nang bitawan ni Roma ang aking kamay, nawala na yon. Hindi ko na lamang iyon pinansin at nakipagkwentuhan na kay Roma. Tinanong ko kung taga saan siya at ilang taon na siya. 21 pa lang ako, taga kabilang bayan pa ako. Gusto mo bang mamasyal sa amin minsan? Maganda roon at saka magkakaroon kami ng piyesta. Kaagad akong pumayag noon. Iyon naman ang gusto ko. Ang makagala at makapag-enjoy. Lalo at pagod din ako sa maghapon. Niyaya ko siya na magkita sa susunod na araw doon sa plaza mismo ang tagpuan namin. Dahil bahala ko siyang dalhin sa bahay. Pumayag naman si Roma. Ramon, tara na. Gumagabi na. Naku, mapapagalitan ako ni nanay. Tawag sa akin ni Mateo. Lumingon ako. Pagkasama si Mateo at Julius na may kausap na babae. Nagpaalam na rin ako kay Roma. Maging si Julius ay nagpapaalam na rin sa babae at sinabing pupuntahan niya ang dalaga roon. Nagsimula na kaming maglakad noon. Ang ganda ng chicks mo, Ramon. Naka-jackpot ka yata. Biro sa akin ni Julius. Siyempre naman, hindi naman pwedeng hindi magandang magiging chicks ko. Gwapo ako eh. Pagyayabang ko pa. Natawa na lamang si Julius. Samantalang si Mateo ay tahimik lamang. Tinapi ko siya sa balikat. Uy, bakit ang tahimik mo dyan, Mateo? Wala ka bang magandang chicks na natipuhan kanina? Huwag mong sabihin na magpapahuli ka sa amin. Natawa na lamang si Julius at sinabi na may mga babaeng nagpapapansin kay Mateo. Pero sadyang ayaw ng aming kaibigan na makipaglandian. 아니 우리는 뉴진스라니까? 나 이제 그만. In the pose of blue, stay cool as possible. Like a full time is frozen beside you. I never breathe. 숨을 참고 저 불꽃이 줄 때까지. Don't know we got yeah. Don't know we got yeah.
something cool. Felt something. All is true. So blue and cool midnight on the water. We up in the city melts away like sugar in the blue. 숨지 않고 저불꽃이 질 때까지 Don't wake up, not yet. Don't know. Wake up, not yet. In the blue, I see your smile. In the blue, I stay a while. In the blue, the world disappears. In the blue, forgetting my fears. Felt something cool. Felt something. All is true. So blue and cool. Hold me underwater, just a little longer. 시간이 멈춘 것처럼 beside you, I never break. In the blue, I see your smile. In the cool, I stay up well. In the blue, the world disappears. In the blue, forgetting my fears. I'm so blue, cool. I'm so blue, it's true. Blue, so blue, and cool. Mang Inasal Pork Barbecue. Dapat with rice. Soak sa smoky sweet. Ooh, love with rice. Siksik sa meaty pork. Umaapaw sa smoky sweet marinade. Mang Inasal Pork Barbecue with rice. A perfect combination. May napansin lang ako kay Roma kanina. Julius at Ramon. Parang may kakaiba. Nang tumingin siya sa amin, nakita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Wika ni Mateo. Natikilan ako sa sinabi ni Mateo. Sinabi ko naman na baka dahil lang yun sa mga ilaw sa fiesta na nag-iiba-iba ng kulay. Sumang-ayon na rin si Mateo. Alam niyo naman na isang manunugis ng aswang at manggagamot ang lolo ko. Kaya alam ko kapag isang aswang ang isang tao o hindi. Pinagsabihan ko na lamang si Mateo na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ipinagtanggol ko si Roma na hindi siya aswang. Nang makauwi na kami, natulog na rin ako. Excited akong makita si Roma at maipakilala siya sa aking nanay Pasing. Lumipas ang isang araw. Iyon ang araw na pagkikita namin ni Roma Sir Casper. Habang nasa construction, pansin ni na Mateo at Julius na masaya ako. Sino ba naman ang hindi magiging masaya? Ipagkatapos ng trabaho, pupunta ako sa kabilang baryo para makipagkita kay Roma. Mukhang masaya tayo ngayon Ramon. Anong meron? Kasalukuyan kaming nagme-merienda at maya-maya ay uuwi na rin kami. Siyempre, magkikita kami ni Roma mamaya. Sino ang hindi sasaya? Iuuwi ko siya sa bahay. Maalay mo, maka-score ako sa kanya Nakakangising sabi ko sa kanila. Natawa naman si Julius. Iba ka talaga pare. Hinahinay sa babae at baka magkasakit ka niyan. Natatawa ang sabi ni Julius.
Mag-ingat ka lang, Ramon. Ibang-iba talaga ang kutob ko dyan kay Roma eh. Sinabi ko kay Lolo ang mga nakita ko sa kanya. At ang sabi ni Lolo, may posibilidad na aswang ang babae na yun. Payo sa akin ni Mateo. Tinignan ko ng masama si Mateo. Hindi ko nagugustuhan na siraan niya si Roma kahit walang sapat na pruweba. Pwede ba, Mateo? Kung wala kang hilig sa babae, manahimik ka na lang. Hindi yung sinisiraan mo si Roma sa akin. Naiinggit ka ba sa akin dahil magaling ako sa babae? Naaasar kong sabi. Tinignan na rin ako ng masama ni Mateo. Hindi ganun yun, Ramon. Pinapaalalahanan lang kita dahil kaibigan kita. Kung ayaw mong makinig, ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan eh. Kapag may masamang nangyari sa'yo, huwag mo kong sisisihin. Sagot ni Mateo. Tumayo ako at sinabi kay Mateo na hindi ko hinihingi ang opinyon niya, na hindi naman totoo. Napatayo si Julius at pumagit na sa aming dalawa. Ano ba kayong dalawa? Huwag nga kayong mag-away dito. Dahil lang sa babae nagkakaganyan kayo. Ramon, walang masama sa sinasabi ni Mateo dahil bilang kaibigan, nag-aalala lang din siya para sa'yo. Nasa sa'yo pa rin naman ang desisyon. Pangaral sa akin ni Julius. Hindi na ako nagsalita at umalis na lamang sa harapan nila at bumalik na sa trabaho. Yung magandang mood ko ay napalitan ng bad mood dahil kay Mateo. Pagkatapos ng trabaho, nagpaalam na ako kay Julius. Dahil galit pa ako kay Mateo, hindi ko muna siya pinansin. Dumiretso ako sa bahay at nagpalit ng damit. Kailangang maayos akong tignan para hindi madismaya sa akin si Roma. At nang makapagbihis, nadatnan ko si nanay na nagluluto. Oh, saan na naman ang punta mo, Ramon? May piyestahan na naman ba kayong pupuntahan ng mga kaibigan mo? Tanong ni nanay. Nay, pupunta ako sa kabilang baryo. May kakatagpuin lang akong babae doon. Nay, napakaganda niya at napakasaiksi. Huwag kang mag-alala, Nay. Dadalhin ko siya rito sa bahay para makilala ninyo siya. Pinagsabihan pa ako ni nanay. Naiwasan ang pagkahilig ko sa babae. Para lamang daw akong nagpapalit ng damit. Sinabihan ako na mag-ingat dahil baka may makilala akong babae at siya ang karma ko. Natawa na lamang ako sa sinabi ni nanay at hinalikan siya sa pisngi. Hindi yan, Nay. Huwag nga kayong mag-isip ng mga negatibo. At saka itong babaeng papakilala ko sa inyo. Pakiramdam ko, siya na ang babaeng siseryosuhin ko. Nagpaalam na ako kay nanay at sumakay sa motor ko. Patungo sa kabilang baryo. Pagkarating roon, wala pa si Roma. Kaya naupo muna ako sa malaking bato habang hinihintay siya. Maya-maya pa. Ramon, nandito ka na pala. Kanina ka pa dito. Napalingon ako sa aking likuran. Napatayo ako nang makita ko si Roma na bihis na bihis. Nakasuot siya ng palda. Simple lamang ang suot niya, pero nag-uumapaw ang kanyang kagandahan. Natulala ako. Natawa si Roma sa naging reaksyon ko. Sa reaksyon mo pa lang ibig sabihin yan, nagandahan at naseksihan ka rin sa akin, di ba? Tanong ni Roma. Sinuyod ko ng tingin ng dalaga mula ulo hanggang paa. Bahagya akong napalunok. Ang ganda mo, Roma. Di ba pupunta ka sa bahay ngayon? Pumayag ba ang mga magulang mo? Tanong ko. Tumango si Roma at sinabing pumayag ang mga ito. Tinanong ko kung sino ang naghatid sa kanya na hindi ko man lang naramdaman ang pagdating niya. Inihatid ako ng kapatid ko. Ilang metro lang ang layo rito. Sinabi ko na may kakatagpuin akong kaibigan. Sagot ni Roma. Sumakay na siya sa motor at inalalayan ang dalaga na makasakay rin. Medyo madilim na rin ang mga sandaling iyon. Habang nagdadrive,
Napatingin ako sa side mirror. Hanggang sa naitigil ko bigla ang sasakyan. Dahil iba ang aking nakita. Anong nangyari, Ramon? Nasiraan ba tayo? Tanong ni Roma. Hindi. Kasi yung motor ko, masyado nang mausok. Lumingon ako sa kanya. Pero ganun pa rin naman ang itsura niya. Kaya iyon na lang ang dahilan ko. Umiling ako at sinabing wala naman. Kaya ipagpatuloy ko na ang pagdadrive. Yung motor kasi namin noon ay maingay na umuusok. Muli, tumingin ako sa side mirror. Pero hindi ko na yun ang nakita. Paano ba naman kasi? Biglang nagbago ang itsura ni Roma. Naging kulubot ang kanyang balat at mapupula rin ang kanyang mga mata. Naisip ko na lang, baka namamalikmata na naman ako dahil sa mga sinabi ni Mateo at sa pagod na rin. Nang makarating kami sa bahay, ipinar ko ang motor namin sa tapat ng bahay. Hinawakan ko ang kamay ni Roma at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Nay, nandito na po kami. Sigaw ko. Pumasok naman si nanay mula sa labas. Napatingin si nanay kay Roma. Binati naman ito ng dalaga. Oh, andyan na pala kayo. Kay ganda namang dalaga ito. Magaling talagang mamili ang aking anak. Saan ka ba nakatira, Ining? Tanong ni nanay. Sinabi naman ni Roma na taga-kabilang bayan siya. Kumain muna tayo, Roma. Baka nagugutom ka na. Yaya ko sa dalaga. Naku, huwag na. Busog pa naman ako at kumain ako kanina sa bahay. Para hindi ka na maistorbo pa. Tsaka ayos na sa akin na nakilala ko ang nanay mo. Hindi ko na lamang pinilit si Roma. Naupo muna siya sa sala habang kami naman ni nanay ay nagsimula ng kumain. Habang kumakain, patingin-tingin si nanay kay Roma. Tinanong ko kung ano ang problema. Parang may kakaiba akong nararamdaman kay Roma, anak. Kanina, nang tignan ko siya sa mga mata, biglaan na lamang naging pula ang kanyang mga mata. Baka may lahing aswang yan, Ramon. Mag-ingat-ingat ka. Bili ni nanay sa akin na pabulong. Napabuntong hininga na lamang ako. Kanina si Mateo. Ngayon naman ay si nanay. Nay, hindi aswang si Roma. Kung ano-ano ang nakikita ninyo. Nagpapaniwala kasi kayo sa mga aswang-aswang na yun eh. Alam mo naman ang balita na may bayan rito sa atin. Na teritoryo daw ng mga aswang. Hindi ko lang alam kung anong bayan yon. Sinabi ko kay nanay na mga sabi-sabi lamang iyon. At walang pruweba. Ipinagpatuloy na namin ang aming pagkain. Nang matapos, lumapit ako kay Roma at binigyan siya ng tinapay. Tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Tinanong ko siya kung ayos lang ba na doon muna siya magpalibas ng gabi. Ayos lang daw kasi nagpaalam daw naman siya. Nga pala, Ramon, may fiesta sa bayan namin sa susunod na linggo. Gusto mo bang pumunta roon? Ipakilala rin kita sa aking pamilya. Tanong sa akin ni Roma. Nang sabihin yon sa akin ni Roma na ipakilala ako sa kanyang angkan, ay pumayag agad ako. Isipin mo yun, Sir Casper. Ipakilala ako sa kanyang pamilya. Sobrang saya ang nararamdaman ko nun. Gusto kong pumunta sa inyo para formal kong hingin ang kamay mo sa iyong mga magulang para ligawan ka. Saad ko. Ilang minuto pa kaming nag-usap hanggang sasabihin ni Roma na inaantok na siya. Sinamahan ko siya sa aking silid. Bago ako umalis, hinawakan niya ang aking kamay at tinitigan. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa aking labi. Natigilan ako at may kung ano akong naramdaman. Parang may boses akong narinig sa aking tenga na hindi ko maintindihan. Hinipan ako ni Roma. Kaya bumalik ako sa wisyo. Matutulog na ako.
Matulog ka na rin. Maaga akong uuwi bukas dahil may trabaho pa ako. Sa salas na lamang ako natulog noon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sigaw ni nanay. Anak, nawawala ang 2 manok natin. May nagnakaw ng manok natin. Napabalikwas ako ng bangon at tinungo ang labas kung saan naroon si nanay habang nakatingin sa kulungan ng manok. Bahagi ay yung nakabukas. Mga nasa 20 ang alaga naming manok at nawawala nga ang 2. Sino naman po ang magnanakaw, Nay? Alam niyo naman sa tagal nating nag-aalaga ng manok, hindi pa tayo nanakawan. Baka nandyan lang yan, Nay. Sabi ko kay nanay na inaantok pa. Tinignan ako ng masama ni nanay. Sinabi ni nanay na nawala ang manok nang dumating si Roma. Pinagbintangan pa na aswang ang dalaga. Nay, mahal ko kayo. Dahil nanay ko kayo. Pero sana naman kunting respeto man lang kay Roma. Huwag naman kayong mangbentang ng kung ano sa kanya, Nay. Malay nyo, nagkataon lang. Ako ang nasasaktan sa mga sinasabi ninyo eh. Umirap lamang si nanay at umalis sa harapan ko. Hahanapin daw niya ang 2 manok at baka nasa kapitbahay lang. Ako na lang daw ang magluto ng almusal namin. Napailing at napabuntong hininga na lamang ako. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Sakto naman na lumabas si Roma sa kwarto. Tinanong niya kung bakit sumisigaw si nanay. Nawawala kasi ang 2 manok niya. Huwag mo na lang isipin yon, Roma. Sandali at ipagtitimpla kita ng kape bago ako magluto ng almusal natin. Matapos kong ipagtimpla ng kape si Roma, nagluto na ako ng almusal namin. Hindi ko alam, pero bakit nahihirapan akong paniwalaan si Nani at Mateo. Pakiramdam ko noon ay may pumipigil sa akin. Inalis ko yun sa isip ko at inihanda ang almusal namin ni Roma. Pagkatapos naming kumain, inihatid ko si Roma. Wala naman akong trabaho noon kasi linggo. Ayaw mo bang ihatid kita sa inyo? Tanong ko. Hindi na, Ramon. Mas maganda na sa piyesta ka na lang pumunta doon. Hindi na ako nagpumilit pa. Nang maibaba ko siya sa tagpuan namin noong nakaraan, nagpaalam na ako sa kanya. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. Sagot yan ng Energen. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, and milk. Gawing kompleto ang breakfast with Energen every day. 10 pesos lang. Habang nasa daan, naalala ko si Mateo. Naisip ko na kailangan kong makipag-ayaw sa kanya. Ako ang mali sa aming 2. Nang makarating sa kanila, pinatuloy ako ng kapatid niyang babae na si Mickey sa loob ng bahay. Sinabi niya na may pinuntahan lang saglit si Mateo at si Lolo Marsing. Naglalagay ang dalaga ng halamang gamot sa mga botelya at may inilalagay siyang kulay dilaw at pulang likido. Ano yung ginagawa mo, Mickey? Para saan yan? Tanong ko. Ang pulang likido daw ay binibigay sa mga ginagamot ng kanyang Lolo Marsing kapag kinulam o kaya ay niyanggaw. Samantalang ang dilaw na likido ay ginagamit para malaman kung galing sa aswang ang pagkain. Pwede rin yung gamitin na panlason sa mga aswang. Hindi na ako nagkomento dahil hindi naman ako interesado. Ilang sandali lamang, dumating na sina Mateo at Lolo Marsing. Oh, andito ka pala, Ramon. Bakit naparito ka? May sadya ka ba? Tanong ni Lolo Marsing. Lolo Marsing, nandito po ako dahil gusto kong makausap si Mateo. Sabi ko. Tumango si Mateo at sinabing sa labas na kami mag-uusap. Lumabas kami ng bahay at naupo sa mahabang kahoy na upuan roon.
Huminga ako ng malalim. Gusto ko lang sanang humingi ng pasyensya sa naging asal ko nitong mga nakaraang araw, Mateo. Pasyensya na kung naging sensitive ako. Siguro dahil sa ayaw ko lang na sinasabihan ng hindi maganda si Roma. Kaya ganun ang naging reaksyon ko. Kaibigan kita at ayaw kong magkagalit tayo dahil lang sa kanya. Mahabang paliwanag ko. Simula elementarya hanggang high school ay magkaibigan na kami ni na Julius at Mateo. Kaya ayaw mawala ang samahan namin. Naiintindihan ko, nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Hindi naman kita hinahadlangan na magkagusto kay Roma. Pero sana, kilalanin mo muna siya, Ramon. Mahirap ang magsisi sa bandang huli. Tumango ako at nagpasalamat sa payo niya. Tinapik niya ako sa likod. Napatingin ako sa harap. Naglalakad si Lolo Marasing na may dalang soft drinks at tinapay. Nilapag niya iyon sa kahoy na mesa na naroon. Niyaya niya kaming magmerienda. Nabanggit sa akin ni Mateo na may babae ka raw na nagugustuhan na taga-ibang bayan. Tumango ako. Iniabot niya sa akin ang 2 botelya na may laman na pula at dilaw na likido na may mga halamang gamot sa loob. Mabisa ito dahil 1 linggo nang nakatenga sa lalagyan. Kailangan kasing patagalin para umepekto. Nasabi naman na ni Mickey kung para saan ang mga ito, kaya hindi ko na ipapaliwanag pa sa'yo. Gamitin mo ito, Ramon. Baka hindi mo lang alam na aswang na pala ang babaeng nagugustuhan mo. Wala namang masama kung maniguro ka. O kung hindi siya aswang, edi mas mabuti. Kinuha ko na lang iyon at ibinulsa. Tsaka nagpasalamat sa kanya. Tama nga naman si Lolo Marasing. Mas maganda na iyong mag-iingat lagi. Nagkwentuhan pa kaming 3 hanggang sa magpaalam na ako. Dahil mag-aani pa ako ng gulay sa aming pananim na ibebenta ni nanay. Pagkarating ko sa bahay. O ano? Naihatid mo na ba ang aswang na babae? Tanong sa akin ni nanay nang makauwi ako. Kasalukuyan siyang nagsasalansa ng mga gulay sa malaking lalagyan. Nay, pakiusap naman. Huwag niyo muna siyang pagbintangan. Kailangan ko munang patunayan na aswang nga ba talaga siya. Sumimangot lamang si nanay at lumabas na ng bahay. Pinalabas ko ang 2 botelya at inilagay iyon sa drawer ko. Bukas ko na lang iyon ibubulsa. Ilang araw ang lumipas na hindi kami nagkikita ni Roma. Napag-usapan kasi namin na magkikita kami bago ang piyesta nila. Namimiss ko na siya. Pero kailangan kong hintayin yung araw na magkikita kami. Isang araw noon, tanghali yon. Ako ang bumili ng ulam namin sa karinderya. Malapit sa pinagtatrabahuan namin. Nang matapos ako makabili, nagulat ako dahil nakita ko si Roma sa gilid. Napangiti siya nang makita ako. Kaagad niya akong niyakap. Ramon, mabuti na lang at naabangan kita rito. Namiss kita. Anong ginagawa mo rito, Roma? Di ba dapat bago ang piyesta ninyo, doon tayo magkikita? Nagtatakang tanong ko. Bigla akong nakaamoy ng hindi kaaya-ayang amoy. Parang galing iyon kay Roma. Tinanong ko siya kung sa kanya galing ang amoy na yon. Siyempre, tinanong ko yun ng maayos na paraan. Ayoko namang masaktan siya. Oo. May ipinahid kasi ako sa balat ko para mapanatili ko yung makinis na kutis ko. Sagot ni Roma. Hindi ko na lamang iyon pinansin at tiniis ang amoy. Hindi naman ako pwedeng umalis dahil lang doon. Bakit ka nga ba narito? Narito ka ba dahil namimiss mo ako o may sadya ka? Tanong ko. Gusto ko nang makilala ng pamilya. Nag-iba ang plano eh. Gusto na nilang makita yung manliligaw ko. Ayos lang ba sa'yo mamayang gabi? Magkita tayo sa dating tagpuan?
Napaisip naman ako. Mas mabuti ngayon, makilala ko na ang mga magulang niya o ang ni Roma para mas maaga ko silang maligawan. Para sa piyesta ay komportable na ako sa kanila kung sakali. Pumayag ako at sinabing magkita kami roon bandang 7:00 ng gabi. Sumang-ayon naman si Roma. Alis na ako. Ayun si kuya. Inihatid niya ako. Itinuro ni Roma ang isang lalaking nakasakay sa motor. Di kalayuan. Napalunok ako at kinakabahan ako dahil malaking tao siya. Para bang isang suntok lang ay mapapatulog na niya ako. Hindi naman ang gugulpi ang kapatid mo, Roma. Kalaking tao naman. Natatakot kong tanong. Natawa na lamang si Roma at umiling. Hindi ganoon ang kuya daw niya. Mabait daw ito at madaling pakisamahan. At yun nga, nagpaalam na si Roma. Nakahinga ako ng maluwag dahil wala na ang masangsang na amoy. Kunti na lang ay masusuka na talaga ako sa amoy. Expired na ata ang kung anumang lotion ang pinapahid ni Roma sa katawan niya. Ang baho. Magkabili nga ng lotion na may bibigay ko sa kanya. Sambit ko pa noon. At nang tuluyan ang makaalisin na Roma, naglakad na ako patungo sa construction site. Uy, bagong skin. Solid. Bakit ang tagal mo? Kanina pa namin hinihintay ang ulam ha. Grabe, gutom na kami. Tanong ni Julius. Marami kasing customer kaya natagalan. At saka may nakasalubong akong kakilala. At nakipagkwentuhan muna. Sagot ko. Hindi ko sinabi sa kanila ang totoo. Lalo na at kasama ko si Mateo. Hindi ko nadala ang dilaw na likido dahil sa pagmamadali. Sabi kasi sa akin ni Mateo ay kukulo iyon kapag aswang ang kausap ko. Ayaw ko na napangaralan ulit ako ni Mateo. Bandang hapon ay natural na araw lamang at kaagad na akong umuwi. Pagkarating sa bahay at nakapagpahinga na, kaagad akong naligo at nagbihis. Ibinulsa ko rin ang bigay ng mga botelya ni Lolo Marsing. Oh, saan ang punta mo? Pupuntahan mo si Roma. Aba, anak mag-isip ka nga muna. Nakausap ko si Tatay Marsing at naikwento niya yung babaeng kinababaliwan mo. Mahinala siya na aswang yon dahil nga sinabi ko na bigla na lang nagiging pula ang mga mata niya. Pangaral ni nanay. Mas mabuting wag ko na lamang sabihin kay nanay na pupuntahan ko si Roma Sir Casper dahil baka hindi niya ako payagan. Nay, hindi ako pupunta kina Roma kaya wag na kayong mabalisa dyan. Pupunta lang ako kina Mateo dahil mag-iinuman kami ni na Julius. Alis na po ako, Nay. Huwag kayong masyadong high blood dahil baka tumanda kayo kaagad niyan. Biro ko sa ina at hinalikan sa noo. Sumimangot lamang ito. Siya naman ay umalis na ng bahay at inungo ang tagpuan nila ni Roma. Pagkarating roon, naroon na si Roma at naghihintay sa kanya. Kaagad itong umangkas sa kanya at niyakap siya. Habang nasa daan, kinapa ko ang aking bulsa. Pero wala na roon ang 2 botelya. Napamura ako. Bakit Ramon? May problema ba? Tanong sa akin ni Roma. Nalaglag ko yung pera ko. Pagdadahilan ko. Sinabi naman ni Roma na papalitan na lamang niya yon na tinanggihan ko naman. Nadismaya ako dahil hindi ko malalaman kung aswang ba talaga si Roma at ang kanyang angkan. Nagdasal na lamang ako na sana hindi totoo ang hinala ni nanay, Lolo Marsing at Mateo sa kanya. Nakaramdam ako ng takot nang lumagpas na kami sa bayan. Papunta na kami sa liblib na lugar. Napakaliblib naman ang lugar ninyo, Roma. Nakakatakot naman ang daanan.
kapag ako ang kasama mo, huwag kang matakot. Kaya nga, magdadaos ng piyesta ang kapitan namin para makilala ang barangay namin. Kasi walang gaanong pumupunta roon. Kinakabahan man, nilakasan ko na lang ang loob ko. Huminto kami sa isang bahay na ang kalahating parte ay gawa sa kahoy. At ang kalahating parte naman ay gawa sa semento. Bumaba kami ni Roma ng motor, tsaka pumasok sa bakuran. May ilang bahay sa hindi kalayuan naman. Kamag-anak niyo ang mga yan, Roma? Tanong ko sabay turo sa mga bahay roon. Oo, mga kapatid at pinsan ni tatay ang mga nakatira dyan. Halika, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Kanina ka pa hinihintay ni na mamang at tatang. Pumasok nga kami sa loob ng bahay at nagtungo sa kusina. Naroon na ang mga magulang ni Roma at ang kuya nito. May katandaan na rin ang mag-asawa. Kita na rin ang kulubot sa balat ng mga ito. Lumapit ako sa dalawa at nagmano sa kanila. Tumayo ang babae at sinabing, titignan lamang daw ang niluluto. Nagpaalam rin si Roma na tutulungan ang kanyang ina sa pagluluto. Mabuti at pinaunlakan mo ang aking paanyaya ngayon, Ramon. Tama ba? Ramon ba ang pangalan mo? Tanong ng ama ni Roma. Opo, Ramon po. Wala po yun. Hindi ko naman po pwedeng tanggihan ang alok ng ama ng babaeng nagugustuhan ko. Ngumiti lamang ang lalaki at nagpakilalang si Ador at niyaya ako na magpunta sa kanilang piyesta. Sinabi ko naman na pupunta ako. Nakatingin lamang sa akin ang kuya na Roma. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Pwede po ba ako makainom ng tubig? Nauuhaw po ako eh. Tanong ko. Itinuro naman ni Tatay Ador ang tapayan. Tinungo ko yon. Habang umiinom, iginala ko ang tingin ko roon. Nagtataka ako. Dahil wala silang mga sangkap sa pagluluto. Gaya ng asin, suka, luya, sibuyas at bawang. Yung mga tipikal na nakikita sa kusina. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Lolo Marsing noon na mga aswang ay takot sa mga sibuyas, luya at bawang, pati na sa asin. Hindi matanggap ng isip ko na isa silang aswang na hindi ko malaman kung bakit. Yung kahit gusto ko nang maniwala, para bang may bumubulong pa rin sa akin na hindi sila ganoon. Napahawak ako sa ulo ko dahil biglang sumakit iyon. Maya-maya pa. Ayos ka lang, Ramon? Masakit ba ang ulo mo? Nag-aalalang tanong ni Roma, sabay hawak sa aking balikat. Napatingin ako sa kanya at natuon ang atensyon ko sa kanyang mga mata. Bumubuka-buka ang kanyang bibig, pero wala akong maririnig. Hanggang sa bigla na lamang nawala ang sakit ng ulo ko. Halika na sa pagkainan. Maya-maya ay papasok na si nanay para ihanda ang hapunan natin. Tiyak na magugustuhan mo yun. Tinungo na namin ang mesa at naupo. Ilang sandali lamang, pumasok na ang ina ni Roma at inihanda ang aming pagkain. Tumulong na rin ang dalaga sa kanyang ina. Nang matapos sa paghahanda, iniunat ni Tatay Ador ang kanyang kamay sa pagkain at nagbigkas ng mga katagang hindi ko maintindihan. Nang matapos magdasal, nagkanya-kanya na kaming kain. Nang mga panahong iyon, Sir Casper, ay hindi ko maisip ang salitang yanggaw. Basta kusang gumalaw ang aking kamay para kumain. Ang sarap po ng ulam, nabusog ako. Yun na lang ang nasabi ko nang matapos akong kumain. Iyon nga ang gusto namin.
Ang mabusog ka, Ramon, sabi ni Tatay Ador. Nakipagkwentuhan muna ako kay Tatay Ador at pinag-usapan namin ang tungkol sa piyesta. Ngayon lang daw nila ulit gagawin yon dahil hindi na kilala ang kanilang baryo pagkarating sa piyesta. Kung mararapatin niyo po sana, Amang, gusto ko pong ligawan si Roma. May gusto po kasi ako sa anak ninyo eh. Paalam ko rito. Aba, syempre naman. Katunayan ng pagpunta mo rito na seryoso ka sa anak ko. Kaya papayagan kitang ligawan siya. Tuwang-tuwa naman ako at nagpasalamat ako sa Ginoo. Siguro lumipas ang 1 oras. Nagpaalam na ako na uuwi na. Inihatid ako ni Roma sa labasan. Nagpasalamat siya sa pagpunta ko roon. Wala yun na Roma. Gusto ko lang patunayan sa tatay mo na seryoso ako sa iyo. Mabuti ang hangarin ko sa iyo. Seryoso kong sambit pa nun. Nataranta ako nang biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Roma. Nakikita ko kasi dahil sa liwanag ng buwan at ilaw sa bakuran. Pinunasan ko iyon na may pagtataka. Oh, bakit ka umiyak? May nasabi ba akong hindi maganda? Nag-aalalang tanong ko. Pero umiiling-iling lang siya na hindi makatingin ng diretso sa akin. Wala. Masaya lang ako dahil nakilala kita. Sige na, umuwi ka na. At baka magabihan ka pa sa daan. Mag-iingat ka. Sumakay na ako sa sasakyan at pinasibat ko na yon. Napatingin ako sa mga bahay roon. Nakakaramdam ako ng takot dahil ang ilang tao sa labas ay para bang masamang nakatingin sa akin at napapansin ko rin na parang mapupula ang mga mata nila. Binilisan ko na lang ang pagpapatakbo ng motor. Aswang ba sila? Tanong ko sa sarili. Napahinto ako sa pagpapatakbo nang biglang sumakit ang ulo ko. Hindi sila aswang. Baka namamalikmata lamang ako. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit nabanggit ko pa yon. Lumipas ang 3 araw at ilang araw na lamang ay piyesta na sa kanila ni Roma. Kumakain ako noon ng hapunan nang bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Patakbo akong nagtungo sa CR para doon magsuka. Ayos ka lang, Ramon? Namumutla ka, anak? Nag-aalalang tanong ni nanay. Sinabi ko naman na ayos lang ako at may nakain lang siguro akong hindi maganda. Noong naging okay ay nakakain na ako. Pagkatapos kong kumain, pupunta na sana ako sa kwarto nang bigla na naman akong nahilo. Nilapitan ako ni nanay at inalalay na makapunta sa kwarto. May sakit ka ba, anak? Magpatingin ka kaya sa doktor? Hindi, nanay. Baka dala lang to ng pagod sa trabaho. Lalo at madami kaming ginagawa nito mga nakaraang araw. Kailangan lang ng pahinga. Hindi na sumagot pa si nanay. Iniwan na ako sa kwarto. Ako naman ay nagpahinga na. Dahil pagkaramdam ko ay pagod na pagod ako. Lumipas sa mga araw at naging ayos naman ang pagkaramdam ko. Iyon nga lang, kada gabi ay sumasakit talaga ang ulo ko. Nahihilo at nasusuka ako na hindi ko alam kung bakit. Minsan ayaw ko rin ang amoy ng bawang kapag naggigisa na si nanay. Kaya labis siyang nagtataka. Hanggang sa 2 araw na lang bago ang piyesta ni na Roma. Nadatnan ko si Lolo Marsing sa bahay. Lolo Marsing, ano pong ginagawa niyo rito? Gagamutin niyo po ba si nanay? Tanong ko. Nabanggit sa akin ni Ninette ang nararanasan mo kapag gabi na. Nagsusuka at nahihilo ka daw. Minsan nag-isa siya ng bawang at hindi mo yung nagustuhan ng amoy. Agoy, malakas ang pakaramdam ko na nahawa ka na ng aswang, Ramon. Paliwanag ni Lolo Marsing. Pero natawa ko nun.
Hawa. Saan niyo naman nakuha yung ideya na yan, Lolo Marsing? Hindi aswang ang pamilya ni na Roma. Mabait sila sa akin nun. Huwag niyo silang pagbintangan. Sabi ko, anak, makinig ka naman kay Manong Marsing. Wala namang masama kung gagamutin ka niya, hindi ba? Anak, maawa ka naman sa sarili mo. Pakiusap ni nanay. Hindi ako magpapagamot dahil hindi ako nahawa, Nay. At kapag ginawa ko yun, parang pinatunayan ko na rin na aswang sila. Masama lang ang pagkaramdam ko ng mga nakaraang araw. Kayo naman, Lolo Marsing, umalis na kayo. Bago ako umalis, gusto ko lang tanungin kung dala-dala mo ba yung 2 botelya na ibinigay ko sa iyo. Yung pangontra sa aswang. Tanong ng matanda. Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko alam ang sinasabi ni Lolo Marsing. Wala akong alam sa sinasabi po ninyo. Wala akong matatandaan na may binigay kayo sa akin. Nagtatakang napatingin si Lolo Marsing kay nanay. Pumasok na ako sa silid ko para magpahinga. Dahil bukas ay magkikita na kami ni Roma. Absent ako dahil bandang tanghali na ako pupunta sa kanila. Kinabukasan nga noon, Nay, alis na ako. Pupunta ako kina Roma. Pinayagan na kasi nila ako na ligawan siya. Ngayon, imbitado ako sa piyesta nila. Paalam ko kay nanay. Ano? Pupunta ka kina? Nay, huwag niyong sirain ang araw ko dahil sa sermon ninyo. Ayoko magalit o mainis muna. Kaya pakiusap, huwag niyo muna akong sermonan. Napabuntong hininga na lamang si nanay. Kasi sinabihan akong mag-iingat na lamang at maging mapagmatsyag. Inaabot niya sa akin ang 2 botelya na may pula at dilaw na likido. O sige, papayagan kita. Basta dalhin mo to. Kapag kumulo ang dilaw na likido, ibig sabihin, aswang sila. At kapag kumulo, inumin mo ang pulang likido. Hindi mo na alam kung ano ang ginagawa nila sa'yo at hindi mo maalala na binigyan ka nito ni Manong Marsing. Kapag gano'n na, tumakas ka na ha. Paliwanag ni nanay. Para mapanatag na si nanay ng mga sandaling iyon, kinuha ko na lang ang 2 botelya at ibinulsa iyon. Lumabas na ako ng bahay at sumakay sa motor. At dahil alam ko kung saan sila nakatira, dumiretso na ako roon. Nang nasa bungad na ako ng barangay ni na Roma, may mga nakita akong banderitas at ang ibang kabahayan ay nagluluto na. Sinalubong ako ni Roma sa labas ng kanilang bahay nang makita ako. Salamat at dumating ka, Ramon. Akala ko hindi ka pupunta. Pwede ba yon na hindi ako pumunta? Nangako ako, kaya gagawin ko. Kahit dagat pa ang kailangang tawirin. That's cool. I'm just a neighbor. Friendly neighbor. Spider-Man, brand new day. Just give me a sec. You ready? Coming soon. Busog na sulit? Ito! May pangmalakasang meal na pasok sa budget. Mag-Jollibee Burger Steak. Sulit sa saucier sarap. Jollibee Burger Steak. 75 lang. Rin. Mukhang kinilig naman si Roma sa pambobola ko. Niyaya na ako ng dalaga sa loob ng bahay nila. Naramdaman ko na parang may gumagalaw sa bulsa ko. Naalala ko yung botilya. Palihim ko yung tinignan. Kumukulo ang dilaw na botilya. Biglang sumakit din ang ulo ko nang sumagi sa isip ko na aswang sila. At bigla ring bumalik sa isip ko ang mga nangyari. Simula nang makilala ko si Roma hanggang sa nakita kong pagbula ng kanyang mga mata.
Ramon, ayos ka lang? Anong nangyari? Halika, pasok ka. Inalalayan pa ako ni Roma papasok sa bahay nila. Nagpaalam siya sandali na kukuha siya ng tubig. Ginawa ko yung pagkakataon para kunin ang botilya na may pulang likido at uminom ako ng kaunti. Naimasmasan ako at tuluyang bumalik ang mga ibang alaala ko. Pagkarating ni Roma, inaabot niya sa akin ang isang basong tubig. Pero tumanggi ako. Umupo siya, tinawagan ng kamay ko at bahagya yung pinisil. Tignan mo ako, Ramon. Tignan mo ang mga mata ko. Hindi ko magawang tanggihan siya, Sir Casper. Pagkaramdam ko noong hawak niya ang kamay ko, nawawala ako sa wisyo. Bumubuka-buka na naman ang kanyang bibig. Nang matapos, ipinaanom niya sa akin ang laman ng baso. Matamis naman ang lasa niyon. Hindi ko na malaya na inaantok na ako. Bago ako tuluyang makatulog, narinig ko siya na may sinabi. Patawarin mo ko, Ramon. Ayoko man itong gawin pero kailangan. Para sa angkan ko, mahal na mahal kita pero mahalaga sila sa akin. Pagkatapos nun, nagising ako na medyo madilim na sa paligid. Nasa tabi ko rin si Roma. Bumangon ako. Bigla na lamang umiyak si Roma kaya nag-aalala ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Roma, bakit ka umiiyak? May problema ba? Nag-aalalang tanong ko. Patawarin mo ko, Ramon. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa iyo. Kailangan ko kasing gawin yun dahil kung hindi, itatakwil ako. Roma, ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala ka namang ginagawang mali sa akin, ha? Nalilitong tanong ko. Maya-maya pa. Roma, gising na ba si Ramon? Tanong ni Tatang Ador na nasa labas ng kwarto. Tumayo si Roma at binuksan ang pinto. Sinabi niya sa ama niya na gising na ako. Papuntahin mo siya sa likod bahay para makakain na siya. Baka nagugutom na yung bisita natin. Samahan mo. Hindi umimik si Roma. Pumasok siya sa loob at niyaya akong lumabas ng bahay. Pagkalabas namin, maraming tao ang nasa labas. May mahabang mesa na may nakahain na pagkain. Sa isang mesa naman ay may mga karne ng baboy at kambing na lulutuin na bukas para sa piyesta. Lumapit kami sa mesa. Ipinakilala ako ni Roma sa mga naroon. Nakatingin lamang sila sa akin at para bang may kakaiba sa mga tingin nila. Hindi ko na lamang iyon pinansin at nagsandok na lamang ng pagkainan. Akmang kakainin ko na sanang pagkain nang biglang may naalala ako. Yung botilya na may lamang likido. Lagyan ko raw ang pagkain. Nagtungo ako sa gilid kung saan walang gaanong tao. Inilabas ko ng pasekreto ang botelya. Akmang ipubuhos ko na yun sa aking pagkain nang may mga kamay na pumigil niyon. Walang iba kundi si Tatay Ador. It's time for Energen. Sa 10 piso lang, kompleto na ang breakfast. Complete sa nutrition. Busog ka pa with 50% more cereals. Gawing kompleto ang breakfast with Energen every day. Para saan yung botelya na ito, Ramon? Bakit may ganito ka? Tanong niya sa akin. Matalim ang mata niya sa akin na para bang kasalanan kong ilalagay ko yun sa pagkain. Nag-isip ako ng dahilan. Pampalasa po ng pagkain para mas lalong sumara po. Sagot ko. Hindi mo na kailangan yan dahil masarap at malasa ang pagkain.
Binitawan niya ang botilya at tinapakan iyon. Sa susunod, huwag kang maglalagay ng ganyan. Kabastusan yun sa aming angkan. Dahil parang lumalabas na hindi mo gusto ang inihain naming pagkain. Mabuti na lamang at ako ang nakakita. Kung iba ang nakakita sa'yo, tiyak na magagalit sila. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, Tatang Ador. Hindi na po mauulit. Paghingi ko ng paumanhin. Nililigawan mo si Roma kaya dapat nare-respeto mo ang tradisyon namin. Pumunta ka na kay Roma para kumain. Lumapit na ako kay Roma. Tinanong niya kung saan ako nanggaling. Sinabi ko na lang na nilapitan ko ang kanyang ama dahil nakita ko siya sa hindi kalayuan. Hindi ganoong luto ang karne. Tiniis kong lunugin yon. Kahit gusto ko nang isuka ang pagkain. May lasa naman yun pero matabang talaga. Nang matapos ako sa kinakain ko, nagpaalam na ako kay Roma. Dahil pakiramdam ko, nangihina ako. At parang may kung ano ang gumagalaw sa tiyan ko. Hindi naman ako nakakaramdam ng tawag ng kalikasan. Pagkarating roon, bigla akong nahilo at nasuka. Nailabas ko lahat ng mga kinain ko. Hanggang sa bigla na lamang akong nanghina at nawala ng malay. Umaga na nang magising ako. Nasa tabi ko si Roma at pinagmamasdan ako. Mabuti at gising ka na. Mainit ka kagabi kaya inaalagaan kita. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon? Tanong niya sa akin. Ayos naman ako. Hindi ko naramdaman na mainit ako kagabi. Totoo ba? Nagtataka kong tanong. Napangiti na lamang si Roma at sinabi, baka dahil sa pag-aasikaso niya sa akin. Nagpasalamat naman ako. Nasa poder ka namin, kaya dapat ka naming asikasuhin. Maya-maya ay maghahanda na ang baryo para sa piyesta. At tiyak na masaya ang selebrasyon mamayang gabi. Niyaya ako ni Roma na mag-agahan na. Karni lamang ang aming agahan at mukhang pinakulo lamang. May sausawa naman kaso hindi ako kumakain ng hilaw na karne. May sumagi na naman sa isip ko tungkol sa mga aswang. Kumakain sila ng hilaw na karne. May iba naman na niluluto iyon, pero hindi masyadong luto. Napatingin ako kay Roma. Hindi ko matanggap na ang babaeng minamahal ko ay aswang pala. Napatingin sa akin ang dalaga. Okay ka lang, Ramon? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Gusto mo bang lutuin kong mabuti? Tanong ni Roma. Hindi na, Roma. Okay na to. Baka pumasok si Tito Ador at makita na ayaw kong kainin ang pagkain na inahanda nila. Bilang paggalang, gusto kong irespeto ang kultura ninyo. Malungkot na napangiti lamang si Roma. Hinawakan niya ang aking kamay. Magiging maayos din ang lahat. Gagawin ko ang lahat para walang masamang mangyari sa iyo, Ramon. Mahal kita. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabing iyon ni Roma. Mahal niya ako. Kaya ibig sabihin nun ay kami na. Ibig sabihin nito ay magkasintahan na tayo. Tumango si Roma. Pero nakiusap ang dalaga na wag na muna naming sasabihin sa kanya mga magulang na magkasintahan kami. Kabuang di pa nga nanligaw. Nagtaka naman ako pero pumayag na lang ako. Hanggang sa biglang pumasok si Tatang Ador at tumingin sa amin. Tulungan mo mamaya ang Kuya Renato ni Roma. Mangahoy kayo ng panggatong dahil maraming lulutuin. Sabi sa akin ni Tatang. Pumayag agad ako. Pagkatapos namin kumain ni Roma, lumabas ako ng kubo at nakita si Kuya Renato na naghihintay sa akin sa gilid. Lumapit ako sa kanya at nagsimula na kaming maglakad patungo sa kakahuyan.
Nagsimula na kami manguha ng mga tuyong sanga ng puno. Habang nagpupulot, nagsalita si Renato. Sinabi niya na habang maaga pa, ay umalis na ako roon. Bakit ako aalis, kuya? Ano ba ang mangyayari? Tanong ko. Ngunit hindi nagsalita pa si Renato. Nagtataka na ako. Sa mga ikinikilos at sinabi ni Roma, pagkaramdam ko ay may mali. Ngunit naalala ko ang aking kasintahan. Hindi ako alis hanggat hindi ko kasama si Roma. Bulong ko sa sarili ko. At nang makabalik, tumulong ako sa paghiwa ng karne at pagluluto. Padilim na nang matapos kami. Happy birthday to you! Naghanda na rin ako noon para sa selebrasyon. Nang makapagbihis, lumabas ako ng silid at nagtungo sa kusina para sana uminom. Ngunit nahinto ako nang marinig kong nag-uusap si Roma at ang kanyang amang si Ador. Gumilid ako para hindi nila ako makita. Ihanda mo yung sarili mo dahil ikaw ang gagawa ng paraan para magawa natin ang plano. Mamaya ay kabilugan ng buwan. Siya ang susi para magkaroon tayo ng lakas at hindi na tayo mamamatay pa. Tay, hindi ko na kaya ang pinapagawa ninyo sa akin. Hindi na kaya ng konsyensya ko. Itigil natin ito. Narinig ko ang pag-ibig ni Roma. Naawa ko sa babaeng mahal ko. Pero hindi ako pwedeng lumabas sa pinagtataguan ko. Kailangan kong malaman kung sino o ano ang pinag-uusapan nila. Ano bang nangyayari sa iyo, Roma? Tutol ka na ba sa plano natin? Noon pa lang alam mo na yan ang plano natin. Ngayon na ipinagkaloob na sa atin, aatras ka. Galit na sabi ni Tatang Ador. Sumilip ako at nakita na lumuhod si Roma sa kanyang ama. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa galit at awa para kay Roma. Tay, mahal ko na po si Ramon. Hindi ko po siya kayang saktan. Mabuting tao siya at nakita ko kung paano niya tayo pinagkakatiwalaan. Naramdaman ko yung pagmamahal na ngayon ko lang naranasan. Tumigil ka, Roma. Mas mahalaga pa ba siya sa iyong Ramon na yan kaysa sa amin? Kaysa sa amin na angkan mo. Kung ayaw mong mamatay at idakwil ka namin, gawin mo ang ipinag-uutos ko. Sigaw ni Tatang Ador at umalis sa harapan ni Roma. Umiiyak pa rin ang minamahal ko. Bumilang ako ng 10 at lumabas sa pinagtataguan ko at saka pinuntahan si Roma. Nagulat siya nang makita ako. Tumayo siya. Hilam ng luha ang kanyang mukha. Ramon, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Roma. Pinunasan ko ang luha sa kanyang mga mata. Oo. Kanina pa ako sa labas. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan ninyo ni tatay mo. Ibig bang sabihin, ginamit mo lang ako? Tanong ko. Masakit isipin na yun ang dahilan kung bakit nakipaglapit sa akin si Roma. Pero gusto kong malaman ang buong kwento. Ayoko muna siyang husgahan dahil lang sa narinig ko. Tumango si Roma. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang lahat, Ramon. Karapatan mong malaman. At para makaalis ka na rin rito bago ang kabilugan ng buwan. Hindi kita maintindihan, Roma. Anong ibig mong sabihin? Anong mangyayari kapag kabilugan ng buwan ba? Ramon, mga aswang kami. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, kailangan ka naming ialay para magkaroon kami ng lakas at mahabang buhay. At ikaw ang susi sa ngayong taon. Iyon ang dahilan kung bakit hinayaan kong maging malapit tayo sa isa't isa. Panimula ni Roma.
Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Roma. Iyong lagnat ko kagabi ay sinyalis iyon na nasa loob ko na ang ibon na tanda na nayanggaw nila ako. Kailangan kasi nila ng tao na nayanggaw na iaalay. Iyong ipinahid ni Roma sa katawan niya noong nagkita kami bago ang piyesta, ay pangontra niya iyon para hindi siya maamoy dahil aswang siya. Hindi ako magkapaniwala na aswang si Roma. Sumagi sa isip ko ang mga sinasabi ni Lolo Marsing tungkol sa senyalis na aswang ang isang tao. Mukhang bumabalik na ang alaala mo, Ramon. Hindi na kita ginagamitan ng hypnotismo dahil gusto kong mawala na ang bisa ng ginawa ko yun. Iyon yung hinahawakan ko ang kamay mo at may kung anong binubulong. Kailangan ko kasing gawin yun para mawala ang isip mo sa lahat ng nalalaman mo tungkol sa mga aswang. Para magawa ko ang plano ko. Ang plano namin. Gusto kong maliwanagan ka at bumalik ang mga alaala mo. Paliwanag ni Roma habang umiiyak. Niyakap ko siya para kahit papano gumaan ang bigat ng nararamdaman niya. Humingi siya ng tawad sa akin. Nagawa niya yun dahil kailangan. Pero habang tumatagal, napapamahal na siya sa akin. Kaya ayaw niya niyang ituloy ang balak ng kanyang mga magulang. Pero paano yun? Kamatayan ang kabayaran kapag hindi ka sumunod sa tatay mo. Nag-aalalang tanong ko. Kung buhay ko ang kapalit para maligtas ka, ay gagawin ko, Ramon. Hindi ko kaya na nasa kamay ko mamamatay ang lalaking minamahal ko. Naluluhang sabi ni Roma. Niyakap ko siya at mas lalo siyang naiyak. Hindi ka mamamatay. Aalis tayo rito at ililigtas kita. Napatingin kami sa pinto nang pumasok si Ador. Kaagad kaming naghiwalay. Nagdududang tinignan niya kami. Lumabas na kayo dahil kailangan ng dasalan ang mga pagkain. Kailangan kompleto tayo. Sabay na kaming lumabas ni Roma. Ngunit natigilan kami nang marinig kong tinawag ang aking pangalan. Nagpalingalinga ako hanggang sa nahagip ng tingin ko ang gilid ng bahay. Nakita rin sila ni Roma. Naroon sina Julius at Mateo. Nagtatago sa puno. Mukhang nandito ang mga kaibigan mo. Para iligtas ka, ako na lang ang pupunta doon at sabihin ko sa kanila na sumakit ang tiyan mo. Kailangan mo silang makausap. O mas mabuti na ako na lang ang kakausap sa kanila. Tanong niya. Nilapitan ako ni Roma at hinipan ang aking noo. Ayan, mawawala na ng tuluyan ang hypnotismo na naipasok ko sa katawan mo, mahal ko. Malaya ka na. Pagkatapos noon ay dito na, unti-unti may naalala na ako sa mga nangyari. Bumalik na lahat ng nawalang memorya ko ng tuluyan dahil sa hypnotismo. Sa kabila ng lahat, wala akong maramdaman na galit kay Roma, kundi pagmamahal. Hanga ako dahil mas pinili niya ang tama kaysa sa mali. Maraming salamat, Roma, pero mas maigi kung ako ang kakausap sa kanila. Mauna ka na doon. Baka magtaka sila kapag wala ka pa roon. Susunod din ako kaagad pagkatapos. Nanlaki ang mga mata ko nang halikan ako ni Roma sa labi. Saglit lamang iyon. Nagpaalam na siya at naglakad patungo sa kumpulan ng mga aswang. Nilapitan ko ang dalawa na gulat sa mga nakita. Ano yung nakita namin, Ramon? Bakit kanya hinalikan? Girlfriend mo na si Roma? Nagtatakang tanong ni Julius. Oo, kasintahan ko na siya, Julius. Wala namang masama maging kasintahan ng isang aswang, di ba? Tanong ko. Alam mo na pala na aswang sila.
Bakit hindi ka pa umalis, Ramon ha? Nandito kami para sabihan ka na umalis na rito dahil mga aswang sila. Nang malaman namin na hindi ka pa umuwi, nagtanong-tanong kami kung saan ito. May mga nagsabi na puga daw ito ng mga aswang. Paliwanag ni Mateo. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita ng mahaba. Umiling ako at napatingin sa mga aswang na ngayon ay kasalukuyang nag-uurasyon sa mga pagkain. Hindi ko pwedeng iwan si Roma. Mamamatay siya kapag umalis ako rito. Iyon ang magiging parusa niya kapag hindi ako inaaalay para magkaroon sila ng mahabang buhay at lakas. Paliwanag ko. Naninindigan ako sa pangako ko kay Roma. Ililigtas ko siya. Sabi ni Julius, paano naman daw ang buhay ko kapag inaalay na nila ako? Paano ko daw maililigtas si Roma? Hindi namin alam ni Roma kung paano. Pero susubukan namin. Maging ako ng mga sandaling iyon, Sir Casper, ay hindi rin alam ang gagawin para makaligtas. Tutulungan ka namin. Maya-maya ay papunta na rito si Lolo Marsing kasama ang ibang kamag-anak natin para iligtas ka. Kapag hindi pa kami nakabalik ng mga 1 oras, pupunta na sila rito. Sabi ni Julius. Nabuhayan ako ng loob dahil sa sinabing iyon ni Julius. Nagpasalamat ako sa kanila. Tunay silang kaibigan. Tinapik niya ako sa aking balikat. Wala yun bro, magkakaibigan tayo. Di ba kapag magkakaibigan nagdadamayan? Nandito lang kami para sa'yo. Napangiti ako at sinabing hihintayin ko ang tulong nila. Sa ngayon, kailangan ko nang pumunta roon. Dahil baka magtaka sila. Sinabihan nila ako na mag-iingat at hintayin ang tulong na mula kina Lolo Marsing. Pagkabalik ko, ay nagkakainan na sila. Lumapit si Roma sa akin at iniabot niya ang 1 plato ng pagkain. Huwag kang mag-alala, ligtas kainin yan. May inilagay ako dyan para hindi ka mahawaan ng tuluyan. Bulong ni Roma sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya at sabay na kaming kumain. Hanggang sa hilahin niya ako patungo sa isang tabi. Nagtaka ako. Bakit Roma? May problema ba? Tanong ko. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Iyong ibong nasa loob mo, kailangan mong matanggal yon bago ang kabilugan ng buwan para hindi ka tuluyang maging alay.